What's up, playa? Yeah. Okay, G. Alam ko na hindi natin priority ang mga babae. Okay? Pero G, maniwala ka sa akin. Dapat kahit paano ay sumisibak ka ng pusi. Okay? Kasi G, yang mga babae na iyan at yung naibibigay nila na pleasure sa atin ay may malaking maitutulong o maidudulot pagdating sa self-improvement at pag-motivate sa atin na pagbutihan pa natin o pagbutihin pa natin sa mga bagay na ginagawa natin para sa buhay natin. Like for example, sa pag-gym, di ba? Kung may babae ka na dinidate ngayon o minimit ngayon o sabihin na natin nakakalaro ngayon sa kama, for sure, mas lalo kang sisipagin na mag-gym dahil alam mo na mayroon kang nakakasamang babae. Siyempre, makikita nun yung katawan mo, magkikita kayo nun madalas, 'di ba? Hindi man araw-araw, 'di ba? Kahit isang beses sa isang linggo, pero dahil alam mo na magkikita kayo nito, then of course, ang gusto mo ay palagi kang nasa top shape mo o top form mo. Kumbaga, lagi kang gwapo, lagi kang macho, laging sexy yung katawan mo, 'di ba? And also, pagdating sa pagpapaganda ng balat mo, pagporma mo, 'di ba? Pagdating sa pag-improve mo ng finances mo, 'di ba? Lahat 'yan i-improve mo dahil alam mo na mayroon kang babae. Pero hindi ibig sabihin na pinag-uusapan natin ito o sinasabi ko sa inyo ito ay ipaprioritize na ninyo yung mga babae o sosyotain nyo na o aasawahin nyo na o mamahalin na ninyo o may in love na kayo. Okay? Ang punto ko lang dito kung bakit sinasabi ko sa inyo itong bagay na ito ay kumbaga para mapakinabangan ninyo o may makuha kayong benefit sa mga babae na ito. Okay? Dahil tandaan nyo, ang mga babae ay blessing ng Panginoon. Okay? Nilikhayang mga yan para pasayahin tayong mga kalalakihan. Okay? Kaya nandyan si Eva ay dahil of course para pasayahin noon si Adan. Okay? So, oo nga, hindi nila tayo kayang mahalin ng totoo, hindi nila kayang maging loyal sa atin, pero fuck that, 'di ba? As long as nakukuha natin yung benepisyo o kung ano man yung maibibigay nila na sabihin nating saya para sa atin o benefit nga na mayroon sila para sa atin, then okay na yun, di ba? Hindi naman kailangan na napilitin natin sila na mahalin tayo ng totoo o maging loyal sila sa atin. Na akong pakialam doon. Basta't ang importante ay meron silang naidudulot sa atin o naibibigay sa buhay natin, then okay na ako doon. Okay? Pero of course, alam nyo naman, dahil magaling tayo sa game, diba? Lahat ng mga babae ko, majority, ay nag-i-stay. At sa totoo lang, in love pa nga sila. Pero of course, aware din ako na hindi loyal ang mga yan. Okay? Kaya nga gaya ng sabi ko, kung ano lang ang maibibigay nila, then kunin mo iyon. Okay? So, hindi po pwede na na may mga babae sa paligid, puro trabaho ka lang, di ba? Puro sabihin nating self-improvement ka lang kasi dadating ang araw, kung wala kang sex life, mababato at mababato ka. O kaya mag-iiba at mag-iiba mood mo o baka mawalan ka ng gana. Alam ko na importante na kumbaga ang unahin natin is yung disiplina kumpara sa mga motivation sa paligid natin. Pero kung may mga bagay na pwedeng makatulong sa atin o pwedeng mag-motivate sa atin para maging successful tayo sa mga goal natin sa buhay, then bakit naman natin tatanggihan yun? Sayang naman yun, di ba? May magagawa yun para sa atin, para mas lalong maging successful pa tayo at para mas lalong mapadali pa yung mga ginagawa natin sa buhay. Okay? Kasi yung pagdating sa disiplina, kumbaga, priority pa rin, pero sa totoo lang,
parang ano na yan last resort na natin yan. Kung walang magmo-motivate sa'yo, okay? Then of course, ang motivation mo na, o ang dapat na gumagana na, ay yung disiplina mo. Pero kung may iba pang motivation na pwede mag-motivate sa'yo para gawin mo isang bagay, like para mag-gym ka o para magkaroon ka ng magandang katawan, then, yeah, of course, use it. Okay? Take advantage of it. Okay? Dahil nga, kung may babae ka, at sabihin natin, alam mo na ang babae, ang gusto niya mga magagandang katawan, syempre, ayusin mo yung katawan mo. At hindi mo naman to gagawin para sa kanya. Actually, gagawin mo to para sa sarili mo. Para lang ma-motivate ka. Okay? Dahil ako, wala man akong pakialam sa mga nadidate ko. Gusto nila umalis, pwede silang umalis. Kung gusto nila magstay, pwede silang magstay. Okay? As long as napapasaya nila ako at sumusunod sila sa mga bagay na gusto ko, then, makakasama nila ako sa mga buhay nila. Pero of course, ako pa rin magdidesisyon kung kailan kami magkikita at kung kailan lang nila ako makakausap o makakasama. Okay, hindi pa rin sila yung masusunod. Pero ang ibig sabihin ko lang, pagdating sa terms and conditions, syempre, ako palagi ang nasusunod dyan. Okay? At, alam nyo naman ako. Okay? Kahit kailan ay hindi ako sumusunod sa gusto ng babae. Okay? Hindi porki sabihin na nating meron silang naibibigay sa akin o napapasaya nila ako ay sila na ang masusunod. Ako pa rin ang masusunod. Si Boss Josh pa rin ang masusunod pagdating dyan. Okay? So again, kapag may babae na nasa paligid mo at type mo naman, okay? At type ka din. Okay? Lalong-lalo na kung nagbibigay na ng choosing signals at siya pa yung naghahain ng sarili niya sa iyo, then G, kunin mo yan. Okay? Dahil regalo sa iyo ng Diyos yan. Di ba sabi nga nila, God moves in mysterious ways. Di ba? Tama ba ako? Di ba? Kumbaga, maraming paraan ang Diyos para ibigay niya sa iyo yung blessing niya o yung regalo niya sa iyo. Okay? Dahil hindi mo alam, kaya pala katabi mo yung magandang babae na iyan at kinakausap ka ay dahil yan na pala ay regalo ng Diyos sa iyo para maging masaya ka at para mas ganahan ka sa trabaho o sa purpose o sa self-improvement mo. Kaso ang problema, dahil wala kang game, hindi mo alam kung paano kumausap ng babae, o sabihin na nating hindi mo alam kung ano ang female nature, o dahil hindi mo sila binibigyan ng pansin dahil puro self-improvement ka lang, yung babae ay pinapakawalan mo lang. So sayang naman, may maitutulong sa iyo yan, di ba? Hindi ko masinasabi na pagkaperahan mo, ipasok mo yan sa negosyo mo dahil mali yun. Okay, hindi naman gano'n ang ibig sabihin ko. Ang punto ko lang dito ay sayang yung maibibigay niyang benepisyo, di ba? Magkakaroon ka ng, kumbaga, motivation and inspiration, di ba? Dahil alam mo na, kumbaga, may babae kang ganyan o may 10 babae ka na patay na patay sa iyo. So, dahil ang gusto mo ay mas mag-perform sila ng magaling sa iyo at manatiling mataas ang interest at attraction nila sa iyo, okay, dahil syempre para mag-perform sila ng maayos, mas lalo silang maging mas magaling at mas maging feminine at submissive sa iyo, okay, then yeah, kaya gagawin mo yung mga bagay na yan. Hindi naman para sa kanila, okay, don't get me wrong, hindi para sa kanila yan. Kumbaga, alam mo naman yan di ba? Para mas galingan ng babae o mas maging masarap sila kasama, kailangan respetado ka nila. And para respetuhin ka nila, kailangan marunong ka ng game at alam mo yung female nature. And when it comes to female nature, alam nyo naman yan, di ba? Ang gusto nila ay yung maayos yung itsura mo, mabango ka, di ba? May finances ka, di ba? Gwapo ka, di ba? Maganda yung katawan mo. So, dahil alam mo yung mga bagay na yan at yan yung, kumbaga, magpapasunod sa kanila at magpapasubmit lalo. Okay? Then, gagawin mo yan, di ba? So, wag mong sayangin yan. Kasi blessing yung mga babae na iyan. Pero ang ayoko ay ma-addict kayo sa babae. Okay? At matakot kayo na mawalan. Okay? Dahil ang babae, hindi nauubos yan. Okay? Napakaraming babae sa mundo. Matter of fact, ang isa nga sa pinaka, test sa pagka-alpha mo o sa pagka-masculine mo ay yung pag dumating yung araw na makakilala ka ng isang babae na gustong-gusto mo na. O yung sabihin nating maari magpabigay sa iyo, okay, yung kung yung gustong-gusto mo yung ugali o yung
gustong-gusto mo yung itsura, yung talagang may connection kayo at nagki-click kayo. Yan yung pinaka-test sa pagka-alpha mo talaga o pagiging masculine mo. Kung bibigay ka ba dyan o may in love ka ba dyan o bibigyan mo ba ng relasyon yan o papakasalan mo na ba yan o mas papangalagaan o papahalagahan mo yung pagiging alpha mo. Meaning, hindi ka bibigay dun sa babae na iyon. Okay? Dahil kung alpha ka talaga, okay, then hindi mo hahayaan ng sarili mo na sumabmit sa babae na ito dahil naniniwala ka na makakakuha ka pa ng better dyan, okay, at marami nga kasing babae sa mundo. Then meron kang abundance mindset at ability to be alone. Pero pag bumigay ka na dyan, then bibitawan mo yung titulo na iyon, di ba? Yung pagiging alpha mo para lang dun sa babae na iyon. Okay, so ang goal natin dito sa video na ito o sa pinag-uusapan natin na ito ay kumbaga enjoy mo lang yung company ng babae. Okay? Huwag niyong tablahin yung mga yan. Kaya maging woman hater, di ba? Alam natin ang female nature. Alam natin na hindi sila loyal. Alam natin kung anong ugali nila. Alam natin kung ano ang topak ng mga yan. Okay, nandun na tayo. Ganyan na sila. Hindi na magbabago yan. Pero mali naman, di ba, kung hindi mo naman i-enjoy yung company o yung mga benepisyo na kayang ibigay ng babae. Tandaan nyo, lahat ng nilalang o bagay sa mundo ay may sabihin na nating may saysay, okay, o may purpose. Okay, so ang purpose ng babae ay pasayahin at pagsilbihan ng lalaki, then bakit mo tinatanggihan? Sayang naman, baka yan ang rason kung ba't lagi kang malungkot, lagi kang tinatamad sa trabaho, o hindi nagiging successful ang buhay mo, okay, o lagi mainitin ang ulo mo, o sabihin na natin kaya siguro mabilis kang mairita, di ba? O kaya ka tinatamad sa mga bagay na dapat na ginagawa mo, dahil nga wala kang babae. Okay? So again, hindi mo kailangan maging priority ang babae o maging addict ka sa babae o puro babae na lang ang isipin mo. Baga parang ano na lang, puro puki na lang ang laman ng utak mo. Hindi yan ang gusto kong mangyari sa iyo. Ang gusto ko ay mag-take advantage ka sa regalo ng Diyos sa iyo. Okay? Dahil regalo niya yan sa iyo. Okay? Kaya nandyan yung babae na iyan ay dahil attracted siya sa iyo. So, ibig sabihin ko attracted siya sa iyo, ang ibig sabihin yan ay nilikha niya yung babae na iyan na yung katulad mo yung gusto. O diba? Di regalo yun sa iyo. Dahil yung katulad mo ang gusto niya. Tapos papakawalan mo din. Baka naman magalit sa si God niyan. Diba? Kasi tinatanggihan mo yung grasya. Grasya yan eh. Diba? Ano naman, di ba? Sayang yan. Okay, huwag ka nang mag-isip pa na parang nuturuan kita maging addict sa babae. Puro mga babae na lang isipin mo. Dala mo namang hindi tayo ganun. Ang gusto ko lang mangyari ay maging masaya ka sa buhay at makatulong ito sa iyo para mas lalo ka pang maging successful.